Ang obligasyon ng isang ina ang magpakain o magpasuso sa kanyang mga alaga, sa kanyang mga anak. Yan ang obligasyon ng isang ina. Nakakalungkot nga lang isipin na may mga ina na pabaya. May mga ina na matapos silang o matapos magsilang ng anak ay hinahayaan na lang ang anak na kung saan na lang mapunta, or kung minsan na babalitaan natin na iniwanan ng ina sa isang basurahan, or mas mainam pa ipaampun sa mga taong may kakayanan mag-ampun kaysa sa iwanan sa basurahan. Diyos ko, ano bang klaseng ina yan? Nakakalungkot isipin na merong mga ganong ina. Mas mainam pa ang hayop dahil inaalagaan, pinadedede ang kanilang mga anak. Ngunit merong tayong nababalitaan na may mga magulang o may mga ina na inaabandona ang kanilang mga supling, inaabandona ang kanilang mga anak, hinahayaan, pinabayaan. Ayun ang nakakalungkot. Ngunit sa balit man, hindi rin natin masisisi, hindi rin natin kasi alam ang tunay na dahilan kung bakit. Pero ganun pa man, hindi karapat-dapat o hindi nararapat o hindi, ito isang kawalang hiyaan sa isang magulang o sa isang ina na abandonahin ang kanyang mga anak or ang sanggol o ang anak na kanyang iniluwal. Diyos ko, patawarin ng Diyos. Meron tayong mga naririnig na ganyan. Napakarami ako nababalitaan na iniwanan. Yung diba, yung iba nang iniwanan yung bata sa basurahan, nakalagay sa kahon. Paano kung, Diyos ko, patawarin ng Diyos, kung masundan ng mga aso or what, Diyos ko, kawawa naman yung sanggol. Diba? Diyos ko, anong klaseng ina ang meron ito na pinabayaan yung kanyang anak? Marami tayong naririnig dyan or marami tayong nasasaksihan sa mga balita na gano'n, nakikita yung mga sanggol na nasa basurahan, iniwanan. Ma-justify ko yung mga iniwanan yung sanggol sa mga pintuan ng isang malaking bahay o sa gate na talagang ina-assure din naman niya na hindi mapupunta sa kung saan lang yung bata, diba? Yung sinusure niya na yung kanyang anak hindi mapapunta sa masama. Kasi yung iba nakikita natin iniwanan sa mga gate ng mga malalaking bahay. Pero sigurado naman yun na binabantayan din siguro niya bago siya umalis. Dahil syempre kung maanuhan ng masamang elemento or halimbawa wag aso na lang, baka mamaya malapitan ng aso, yun, siguro naman yung ibang ina naman binabantayan din. Siguro naman saka sila umalis sa kinaruuruunan o pinagtatago siguro para mas sure nila, masiguro na nadampot ng katulong or nadampot ng may-ari ng bahay. Ganoon. Pero yung iwanan sa basurahan, so talagang parang wala ng pag-asa yung bata or yung sanggol na ano na lang, paswerten milagro na lang kung
merong madaan na isang may magandang kalooban, pero kalooban ng Diyos yun, na siguro ituturo doon sa tao na merong bata din, may sanggol din sa basurahan, puntahan mo. Siguro inaakay ng Panginoon Diyos yun, papunta doon sa lugar na yun. Pero talagang nakakadurog puso yung mga pangyayaring gano'n na iniiwanan yung sanggol sa basurahan. Masakit isipin nung klase. Mas mainam pa ipamigay. Pamigay mo pagka kung hindi mo kayang buhayin, ipamigay mo. Ayun. Marami naman diyang naghahanap ng mga aampunin, lalo yung mga hindi nagkaroon ng anak na gusto mag-ampon. Kung pagmasdan natin yung aming pusa, yung aking pusang puti na merong mga kuting, actually hindi kanyang kuting lahat yan isa lang ang kanyang kuting dyan yung dalawa riyan anak ng isang pusa namin, pero pinadedede niya, inaalagaan niya. So sa bagay meron din namang mga ina na mga mabubuting kalooban na nag-aalaga din ng mga sanggol na na iniwanan ng ina. Kaya lang hindi bihira kasi talaga ganoon kasi syempre uunahin nila yung kanilang anak. Pero maraming mga nangangailangan ng anak, yung lalo yung mga hindi nabibiyayaan ng anak, yun dapat doon ibigay ng ina yung kanyang anak. Wag namang sana naman na hindi naman tama yung ipagbili. Doon pag lumaki yung anak, doon masasaktan ang bata, masasaktan na siya ipinagbili. Pero kung siya ipinamigay sa dahilan na hindi niya kayang buhayin or mayroon siyang dahil bata pa, o maraming ganun may iba-ibang dahilan na pagka sa mga ayun sa mga naririnig ko or sa mga nababasa ko sa mga kwento, hindi, meron din naman talaga sa totoong buhay na ipinamigay yung bata. Meron. At meron ko nasaksihan talagang merong ganyan pinamigay nung pagkasilang nung kanyang anak. Kasi sunod-sunod ang anak Tapos yung kanyang asawa walang hanap buhay, para bang may pagka sabihin na natin irresponsable, yung ganon, lasenggo, ganon. Kaya nung nagkaroon siya ng anak, actually pang ilan na bang anak niya yun, pinamigay na lang niya kasi hindi na talaga niya kakayanin buhayin pa. Pinamigay niya at saksi ako roon. Pero pinapirma naman siya doon Kaya po ba? Ang balita ko naman gumanda naman ang buhay ng bata. Kasi nga parang dinala yata sa ibang bansa. Yun. At pinag-aral. Yun, gumanda naman ang buhay ng bata. Ayun, ganoon po, pwede yung ganoon. Kasi nga, nakikita din naman na talagang hindi kaya. Hindi na kayang buhayin. Kasi nga, wala namang natinong hanap buhay yung tapos lasing pa, naglalasing. Yung nanay naman, naglalaba lang. Kaya, ayun, ipinaampun na lang yung kanyang anak. So ganyan din naman ang pusa
hindi talaga niya iniiwanan yung kanyang anak hanggat hindi pa marunong kumain o hindi pa malakas kumain. Yung ang nakikita yung aming pusa nga din ang laki-laki na, dumidede pa doon sa nanay. Pinapadede pa rin ng nanay. Kasi nga, napakabait. May mabait talagang pusa. May mabait na nanay na pusa. Di ba? So, pero karamihan din naman sa mga tao, sa atin, na mapagmahal din naman talaga sa anak. Nakita mo na, kahit na may mga anak na, nasa nanay pa rin. Kasi nga, mapagmahal ang nanay. Pero, Diyos ko, patawarin ng Diyos yung mga nanay na mga walang hiya. Sabihin ko lang walang hiya dahil nga pinabayaan yung mga anak, itinapon sa basura. Naku po, Diyos ko, nasaan ang puso ninyo? Diba? Nasaan ang inyong mga puso? Kahit na ba kayo pinabayaan ng inyong mga boyfriend, huwag naman ganong istatapon nyo sa basurahan na lang. Pamigay nyo. Marami dyan gustong mag-ampon. Ipamigay nyo para magaganda pa buhay ng bata. Kasi isang krimen din yung itapon nyo po sa basurahan yung mga sanggol. Krimen yan. Nako, sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, napakalaking kasalanan. Nagkasala na kayo sa mata ng sa Diyos, nagkasala na kayo sa ginawa ninyo iyan. Dagdagan nyo pa ng kasalanan, itapon nyo sa basurahan. Naku po, maaring kayo walang kapatawaran sa inyong ginawa. So, kaya maging maingat, maging mapag-isip, intindihin mabuti ang mga bagay-bagay bago gagawin. So guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ako naman po ay nakikiusap na pindutin na ninyo yung subscribe button na nasa ibaba ng ating video. At idamay nyo na rin ang notification bell, yung parang kampana dyan na makikita nyo, yung bell icon. Pindutin nyo na rin yan para ma-notify ka o ma-update ka sa aking mga susunod na mga video na i-upload. Tapos paki-like na rin para i-share din ni YouTube sa iba pang mga manunood na hindi pa nakakapanood ng aking video. So, thank you very much and see you on my next upload. Bye-bye. God bless.